narinig ko at nabasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghi-hearing na ulit. Ang sabi ngayon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Magandang hapon po mga kababayan. So ayun na nga, kapapasok lang. Hindi na po dadalo ang sino man sa mga PBBM admin sa Senate investigation sa pangalawang pagkakataon. Naayon kay Senadora Amy Marcos na maraming natuklasan na edad, kaya dapat lang na magkaroon ng second hearing at nakikiusap siya na dapat sila ay dadalo. So ayun na nga, this is My Simple Journey TV. So ayun, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-comment naman, like and share. At saka paki-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe. Yung hindi nadadalo ang sino man sa PBBM admin sa Senate investigation. Sumulat na si Senador Amy Marcos sa palasyo upang anya umapila na makilahok ang administrasyon sa investigasyon ng Senado kaugnay nga sa mga pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matapos ang unang Senate hearing kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nagdesisyon si Senador Amy Marcos na magkaroon ng pangalawang pagdinig. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng Senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Bukod dito, nayurakan din niya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Bunsod nito ay itutuloy niya ang pagsisiyasat kung saan nauna niyang sinabi na tinitingnan niyang imbitahan ang iba pang mga saksi at sangkot sa pangyayari. Sa unang pagdinig, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ngayong araw, inihayag ng presidential sister na tumanggi ng dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senado. Narinig ko at nabasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghi-hearing na ulit. Ang sabi ngayon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Binigyan din ni Senador Amy Marcos na ang usapin na ito ay wala na sa pro-Duterte o pro-Marcos. Sa halip, ito ay tungkol na sa soberanya ng bansa at dagok sa lahat ng mga abogado, korte at husgado sa Pilipinas. Aga nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa Huwebes, April 3. Yan muna ang latest balik sa... So ayun na nga guys, alam nyo guys, maganda rin naman itong ginawa ni Senador Amy Marcos na ginawa niya sa ginawa niyang hearing guys, kasi nga mas maraming mga Pilipino ang maski papano na nalaman ang katotohanan, kasi nga hindi naman ito halos lahat lumalabas sa mainstream media So yun nga guys, dahil nga sa ginawang Senate hearing ni Madam Amy, ayun, nagkautal-utal sila, na bulilyaso sila, na bisto sila kung ano mga pinagagawa nila. So alam nyo guys, naawa din naman ako dito kay Madam Amy, kasi nga yun nga, naiipit siya kasi syempre kapatid niya naman yung kapatid niya si PBBM, yung isa sa namuno. Syempre hindi naman madadala si President PRRD doon sa The Hague kung wala din sa kanyang authorized, dahil siya yung chief, siya yung pinakamataas. So yun nga, dahil sa yun lang, naawa talaga ako kay Madam Amy Marcos na kasi naiipit siya. Kasi sa mga katulad naman natin na sa totoo lang, wala na talaga, kumbaga nawala na talaga yung karisma ng mga Marcos sa atin, kasi binigyan natin sila ng chance na nalinis yung pangalan ng tatay nila. Ipinalibing ni Tatay Digong ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani na sa dinami-dami ng mga presidenteng dumaan, hindi nila naipalibing.
at si Tatay Digong lamang ang nagagawa noon, sapagkat ang pangarap ni Tatay Digong ay para magkaroon na ng pagkakaisa dahil nadidivide na daw. At yun nga, kaya din naman si PBBM nanalo. Ako, hindi ko sinasabi na perfect ako, pero ayon sa aking observation, kaya lang naman nanalo si PBBM sa pagka-presidente ay nang dahil doon sa tinatawag nilang unity team. Dahil doon umasa ang tao sa pagkakaisa. Hindi na tayo nakabase doon sa anuman yung mga pangako nila. Kung hindi, dahil lamang yun kay Inday Sara na nag-join sila. Dahil sa lakas ng mga Duterte, nahatak sila. Kung hindi malakas ang mga Duterte, hindi sila pabalik-balik ng Davao para manligaw, para ligawan si BP Inday. So ayun na nga guys, hindi ko inaano sa inyo, inaalis sa inyo kung ano man yung opinion ninyo, ano man ang opinion namin. Nasa atin yun, malaya tayo. Pero para sa akin, yun ang nakikita ko. So sana magtagumpay tayo na mapauwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas, at sana manalo. So yun lang, good luck, God bless, God save the Philippines, and more power po sa atin lahat. Mabuhay Pilipinas.